Hello mga beshi! Welcome back sa another mini vlog! For today's video, ipapakita ko ulit sa inyo mga beshi ang mga kaganapan dito sa pinapagawa kong bahay kubo. Eto nga, pagkagising ko ng umaga, nakita ko nga itong isa kong biik na nahulog na nga dito sa hukay. Napakalalim pa naman itong hukay na ito dahil nga ito ay gagawing deposito ng aming CR. Hindi ko naman kayang bumaba dito kaya naman tinawag ko itong bunso kong kapatid at siyang pinababa ko at pinakuha ko. Hindi pa nga niya maisilid sa sako dahil nga napakailap kaya naman ayun, inihagis na niya. Kawawa naman yung biik. Pagdating ko nga din sa kubo ay nakita ko nga na ginagawa na pala yung aming lababo. Mukhang napakatibay nga nitong lababo na ito. Tingnan nyo naman mga beshi, napakalaki ng bakal. Napakalalaki naman talaga ng bakal at tunay ka naman kahit wari maglundagan diyan ay hindi masisira. Abaan naman at sa ibaba pa ng lababo na isipang maglundagan. Nakapaglagay na nga din pala sila diyan ng halo at naikabit na nga din itong pinakang lababo. Tiles na lang po ang kulang. At nung tanghali naman ay dinala ko na nga din sa kubo yung mga niluto ni mother na pagkain nila para sa tanghalian. At ayan nga, napakasarap ng ulam. Wari kitagaktak na naman ang pawis. Pagkatapos naman nilang kumain, nagpahinga lang ng kaunti at eto, bumalik na naman sila sa kanilang mga ginagawa. Naglalagay nga pala sila diyan ng sanipa para nga daw maporma ang ating bahay kubo. Talaga naman, pati naman ang bahay kubo ay kailangan papapurmahin. Nag-order na nga din pala ako diyan ng pang merienda para naman itong ating mga tropa ay ganahan sa pagpupukpuk. Pagkatapos naman nilang makapaglagay ng sanipa ay eto naman bakod ang nilagyan nila ng pinto. Napakaganda nga at mukhang matibay naman ang pagkakagawa dito sa bakod kaya naman talagang mukhang mahihirapang makapasok ang kalaban. Char. At ayan nga mga beshi, tingnan nyo naman, napakaganda talaga ng bakod. Sa wakas nga, natupad na din ang plano ko na makapagpagawa ng bakod. Sa tunay lang mga beshi, hindi pala babasta gumawa ng bakod na kawayan. Sa pagbibiyak pa lamang at sa pag-yes ng kawayan ay tunay ka namang kang lalabtok na ang kamay. I-pass forward na natin mga beshi at eto nga ay nung kinabukasan na. May nagpabook nga sa akin na magpapaayos ng buhok kaya naman eto, lumipad ang aming team. Char! At eto nga pala ang buhok ng ating client. Bago ko pa nga lagyan ng gamot ay syempre konting analyze muna para kunyari professional. Char! Pagkatapos ko nga ma-analyze yung kanyang buhok ay binabadan ko na nga din kaagad ng rebonding cream 1. Eto talaga ang pinaka-exciting part mga beshi. Yung wala pa nga kami masyado nagagawa ay kakain na. Hanggat may nagpapa-home service, tuloy ang pagtaba. Pagkatapos ko nga palang makapag-apply ng straightening cream ay ibinabad ko lang ng mga ilang minuto. Pagkatapos nun ay binanlawan, pinatuyo at piniransya ko na. Nagpa-hair color nga din ng ating client at ayan nga nakababad. Habang nakababad nga ang buhok ng ating client ay eto na naman nga po ang exciting part. Ay talaga naman, nakalibre na ng tanghalian, nakalibre pa ng merienda. Thank you ho, sa sunod ho ulit. At makalipas nga ang 6 na oras ay eto na nga mga beshi ang final result. Napakaganda. Bale, ang pinagawa nga pala ng ating client ay rebond plus color with Brazilian Botox at napakaganda ng outcome. Thank you my dear client. At yun lang muna ang ating video for today. Thank you for watching. Bye!